Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay. Nangyari po ito sa dalawang tiyahin ko habang kasama ang kani-kanilang mga nobyo. Nagkasundo silang apat na mag-road trip. Sinusulit nila ang araw ng day off. Sa susunod na araw kasi ay balik trabaho na naman. May kotse ang nobyo ni Tia Rosel na si Kuya Arwin. Napag-usapan nila na yan na lang ang gagamitin. Nakisabay na lamang sa kanila sina Tita Greta at Kuya Danilo. Wala naman silang espesipikong pupuntahan. Nais lamang talaga nila na mag-road trip. Naisipan nilang libutin ang medyo liblib na parte ng kanilang bayan. Sigurado pa kayo sa balak nyo? Hindi kaya tambangan tayo ng mga aswang dun? Sabi pa ni Tita Greta. Napangisi lang ang tatlo sa kanya. Saka sinabing hindi naman totoo ang mga aswang. Mahal, ano ka ba? Walang aswang, no? Napailing pa noon si Kuya Danilo. Hetong si Tita Greta naman, napatahimik na lang. Habang sila ay nasa biyahe noon, napapadasal si Tita Greta. Samantalang ang kanyang mga kasama ay tuwang-tuwa pa. Saka todo puri sa kanilang nakikita. Nang makarating na sila sa pinakaliblib na lugar, nagpasya na sila na bumaba na. Sabay kuha ng mga litrato sa paligid. Siyempre kinunan rin nila ang kanilang mga sarili. Mga ilang sandali pa, natigilan bigla si Tita Greta. May nakita ito na isang lalaking nakamasid sa kanila. Hanggang sa binaba agad ng tiyahin ko ang kamera. Saka itinuro ang mamang iyon. Subalit mabilis itong nawala sa may kakahuyan. Nataranta si Tita Greta dahil doon. Hetong nobyo naman niya ay pinapakalma ang tiyahin ko. Mabuti pa siguro'y bumalik na lang tayo sa bayan. Narating na natin ang pinakaliblib na baryo. Saka nakapag-picture na rin tayo, diba? Hindi ba't yan naman ang pakay natin? Sabat naman ni Tia Rosel. Saktong nakaramdam na rin sila ng gutom noon. Nagkasundo silang bumalik na nga lang. Nagmamadaling pumasok sila sa loob ng kotse. Samantala, hetong si Tita Greta naman, nananatiling balisa sa mga nakita niya. Sa tuwing titingin ito sa may labas, nakikita raw niyang nakatitig sa kanila ang mama. Hindi pa man sila nakakalabas sa nasabing baryo. Saka naman biglang tumigil ang kanilang sinasakyan. Napilitang bumaba ang dalawang lalaki. Sisilipin nila kung anong problema. Siniyasat nila ang kanilang sinasakyan. Nanlumo sila nang malamang butas pala ang dalawang gulong sa unahan. Malas naman, oh. Naku, paano na to? Naiinis pang tanong ni Kuya Arwin. Wala ka bang ekstrang gulong dyan? May mga tools ka ba para ayusin to? Sabi pa ni Kuya Danilo. Napailing lang si Kuya Arwin. Habang nakatayo silang dalawa sa labas ng kotse, may lumapit na isang lalaking nasa edad 40 na. May problema ba kayo? Sabi pa nito kina Kuya Arwin. Hanggang sa tinuro nila ang butas na gulong, napailing lang ang lalaki. May kilala ako na makakatulong sa inyo. May tiyuhin ako na may-ari ng talyer sa bayan. Subalit maswerte kayo. Naroon lamang ito ngayon sa bahay nila. Nabuhayan ng loob sina Kuya Arwin. Sinabihan sila ng lalaki na po pwede silang sumama sa kanya. Yan ay kung nais nila. Nagtanong sila sa kanilang mga nobya na kung payag ba sila sa inaalok ng mama. Hanggang sa bumaba na rin ang mga tiyahin ko sa kotse. Napangiti naman sa kanila ang lalaking yun. Siya nga pala, Gimo ang pangalan ko. Sabi pa ng lalaki sa kanila. Nagpakilala rin silang apat. Saka sumama papunta sa bahay ng tiyuhin ni Gimo. Nang marating nila ang lugar ni Gimo, napansin nila na may ilang mga bahay na magkakadikit. Saan po dyan ang bahay ng tiyuhin mo? Nangahas nang magtanong si Tia Rosel. Subalit tinitigan lamang ito ng masama ng lalaki. Sumunod na lamang kayo sa akin. Singhal pa ni Gimo. So yun nga at sumunod lamang silang apat kay Gimo na noon ay papunta sa isang lumang bahay. Nagpalinga-linga pa sila. Subalit wala naman silang nakikitang tao doon. Walang ano-ano. May narinig silang mga ingay sa likuran. Napalingon silang apat. Laking gulat na lamang nila.
Nang makita ang mga taong nanlilisik ang mga mata sa kanila, natakot naman ang mga tiyahin ko nun. Napakapit sila sa kanilang mga nobyo. Mukhang masarap ang mga yan ah. Magaling ka talaga, Gimo. Sabi pa ng isang mama na napapadila pa sa kanyang mga labi. Hetong si Gimo naman ay patawa-tawa lang habang tinitingnan mula ulo hanggang paa ang apat. Maya-maya ay bilog na ang buwan. Sakto lamang ito para sa ating buong angkan. Sabi pa ni Gimo. Hindi nakagalaw ang apat dahil sa takot. Samantalang ang dalawang tiyahin ko naman, halos maihina sa kanilang mga salawal. Nasaan na ba ang sinasabi mong tiyuhin? Matapang na tanong ni Kuya Arwin kay Gimo. Hindi ito sumasagot. Nakangisi lamang ito sa kanila. Hindi nagtagal, saka ito nagsalita. Napakadali niyo namang maniwala. Sa akala niyo ba ay totoo ang mga sinabi ko? Narito kayo para may handa kami mamaya. Hanggang sa tumawa ng malakas itong si Gimo, na noon ay sinasabayan rin sa pagtawa ng mga tao doon. Nagpalinga-linga si Tita Greta sa paligid. Nakita niya na ang mga taong naroon ay mabalasik na nakatitig sa kanila. Naanimoy mga nababaliw na. Malas niyo lang mga bata. Napunta kayo rito sa baryo ng mga aswang. Sigaw pa ng isang lalaking kasama rin ni Gimo. Napaiyak na ang mga tiyahin ko nun. Maawa po kayo sa amin. Huwag niyo po kaming patayin. Wala naman po kaming nagawang mali sa inyo ah. Nagmamakaawa na si Tita Greta. Habang ang dalawang lalaki naman ay galit na galit. Minura nila ng minura si Gimo, na noon ay tinatawanan lang sila. Nang dadalhin na sana silang apat sa lumang bahay noon, may kung sinong nagsalita sa likuran nila. Saan nyo dadalhin ang mga yan? Napalingon ng mga kamag-anak ni Gimo. Napayuko sila ng kanilang mga ulo. Nanlaki ang mga mata ni Greta. Siya kasi ang lalaking nakita niya kanina habang kumukuha ito ng litrato. May kailangan po ba kayo sa amin, Kapitan? Sabi pa ng isa sa matanda sa grupo ni Gimo. Hindi agad sumagot ang kapitan. Nakatingin lamang ito sa apat na bihag ng mga aswang. Wala akong ibang pakay kundi ang apat na yan. Matapang na sabi ng kapitan. Napailing ang mga tao doon. Hindi sila pumayag na pakawalan ng apat. Hindi, Kapitan. Nakuha ko na sila. Kung kaya sa amin ang apat na dayong yan. Halos pasigaw ng sabi ni Gimo. Hinugot pa niya ang matalas na itak na noon ay nakasukbit sa kanyang tagiliran. Saka muling nagsalita. Halika rito kung nais mong kunin ang apat na yan. Mag-isa ka lang, Kapitan. Marami kami. Napailing si Kapitan sa mga sinabi ni Gimo. Walang ano-ano, sumipo lang Kapitan. Mga ilang sandali pa, nagsidatingan na ang mga tanod. Lahat sila ay may dalang buntot ng pagi. Ngayon ay mamili kayo. Lalayas kayo o pakakawalan niyo sila. Seryosong sabi pa ng kapitan. Natameme ang mga taong naroon. Silang apat naman ay nagpupumiglas na. Hanggang sa tuluyan silang bitawan ng mga nakahawak sa kanila. Nagmamadali sila sa paglapit kay kapitan. Saka nagpasalamat. Hetong mga tanod naman ay tinabihan sila. Na noon ay nakahanda na rin ang buntot ng pagi. May araw pa kaya't alam ko na mahina kayo ngayon. Subalit kung talagang gusto nyo ng patayan, hindi kami aatras. Kahit kabilugan pa yan ng buwan. Mabuti pa ay wag na lamang kayong makialam sa mga dayo rito. May dalawa lamang kayong pagpipilian. Sa oras na maulit pa to, mamamatay kayong lahat o aalis sa baryong ito. Matapang nalita niya ng kapitan. Hindi nakasagot ang mga kasamahan ni Gimo. Muli pa silang binalaan ng kapitan. Hanggang sa bumalik sa kani-kanilang mga bahay ang mga aswang. Sinabi ng apat sa kapitan ang nangyari sa kanilang sasakyan. Nangako naman ito na tutulungan sila. Nang maayos na ang nabutas na gulong, nagpasalamat sila sa kapitan at sa mga tanod na hindi talaga sila pinabayaan hanggang dulo. Malaking trauma ang nangyari sa kanila. Magmula noon, hindi na nangahaspang bumalik sa lugar na yon ang apat.